Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Disclaimer lang ha. Itong video na pag-uusapan natin ay nasa public, 'di ba? Nasa public 'to. So lahat tayo pwede tayong magkomento tungkol dito. Wala sanang iyakin, ha? Kasi unang-una channel ko 'to, syempre ang maririnig nyo dito kung ano yung nasa saloobin ko at yung inaakala kong totoo sa pananaw ko. Actually, hindi inaakala eh. Sasabihin ko naman sa inyo kung bakit totoo yung sinasabi ko o hindi. 'Di ba? Ngayon, kung magagalit kayo, sabihin nyo na lang muna dyan sa baba para kahit pa paano masagot ko kayo. Pero bago lahat, nakita ko may message sa akin si Ma'am Imelda Basquines eh. Yung video na to, ano to? Jowa ko ba nagtanong, ano daw gusto kong regalo ngayong Valentine's? Tapos sabi ko, teddy bear tsaka chocolate na lang. Tapos ang binigay niya sa akin, ganito. Bear brand chocolate daw. Uy, benta ha? Sa akin, bumenta yon. Para hindi na daw masyadong magasto. Benta sa... Oo nga naman ano, beer tsaka chocolate. Uy, bumenta sa akin yun ha. Salamat Ma'am Imelda. Anyway, pagpatuloy na tayo dito sa main content. So ito, sa KMJS to mga men. 15 imahe daw ni Heso Kristo, nagsulputan daw sa pader. Yun nasabi. So tingnan nga natin to, kung ano ba yung kagilalas-gilalas dito sa video na to. So 15 imahe ni Heso Kristo daw. Play natin. Para sa mga naniniwala at naghahanap ng lunas, kahit mga imahe sa pader, kakapitan. Totoo yun? Tulad ng sa isang Totoo yun, pagka desperado ka na talaga, lahat yan lalapitan mo talaga. 'Di ba? Alam mo, may gustong-gusto kang mangyari or may sakit yung, wag naman sana ano, mahal mo sa buhay, yung desperado ka na. Ako nung board exam nga, alam mo yung, 'di ba, may text message dati na ipasa mo ito sa 10 kaibigan mo at makakapasa ka, yung ganon. Kahit wala namang kinalaman yun sa exam ko, papatulan ko yun eh. Dahil desperado talaga ako makapasa. Naiintindihan ko naman yan, yung mga ganyang bagay. No? Yung lahat ng santo tatawagin mo. Kasi hopeless ka na eh. Na hindi mo na alam yung gagawin mo eh. bahay sa Nueva Ecija. Mahigit 20 taon nang naninirahan sa bahay na ito sa Palayan City sa Nueva Ecija. Ang 75 anyos na si Lola Erlinda. Pero hindi raw siya nag-iisa. At kung totoo ang sinasabi ni Lola na kasama niya sa kanyang tahanan, kahit sino, mapapadyos ko po. Ang mga pader kasi sa kanyang bahay, may mga imahe di umano. San? Ito? Yan, may mga image daw. Hindi ko nga alam kung paano makikita eh. Oo nga no, ito ba yung mata? Tapos ito yung ilong. Subukan nga nating ano sa filter. Gamma. Baba natin yung gamma. Oo nga no. Ito yung mata, ito yung ilong. Di ba? Ni Heso Kristo. Ito, paano to naging... Magulo eh. Ito, yung mata, no? O, nakita ko na. Ito yung mata. Ito yung ilong. Tapos ito yung bibig. Ang galing, no? Pero ito kasi, parang may nakikita pa ako iba dito. Ito, may dalawang mata din, oh.
Tapos ito may ilong pa. Pero ito, define na define, no? No? Na para siyang may koronang tinik. Di ba? Ayan, oh, galing, oh. Oo nga, no? Brilliant, di ba? To, Siyempre naman, tuwan-tuwa naman ako. Sabi ko, Panginoon, bakit sa akin ka nagpapakapahayag ng ganito? Marami naman po akong Panginoon ng mga tao na mas may kalidad para agad paniwalaan ang mga salitang binibigay mo. Mas pili pa ata ng Panginoon yung hamak, mababang uri, at walang halaga. Ako yun. at hindi lang isa, kundi Pero parang tunay yan, no? Na mas pinipili nga ng Diyos yung gano'n. Nasusulat naman yan eh. Ang mababa ay itataas, ang nasa taas ay ibababa. Tama ba ako? Paki-clarify nyo, baka mali yung tinabi ko. Parang narinig ko yun eh. mula 6 hanggang 15. So, meron pang isa. Titigang maigi. Nakikita nyo rin ba ang Oo, to. Ayun, no? mga nakikita ni Lola Erlinda? Ito, ano to eh. Define na define eh, no? Ito rin. Ito talaga, sa whiteboard ba to? Ayun, oh. No? Depende sa effects na igagamit. Unang maaaninag ang mukha raw ng sanggol na Jesus. Meron din itong Ito ng problem, yung may mga biglang lahat yan Jesus na yan kahit anong muka. Pag nakakita ka ng mata, hindi kasi na psychological priming ka na eh na lahat yan Jesus eh. Jesus yan lahat. 'Di ba? Ano ba ang typical na itsura ni Jesus Christ? Pag iniisip mo Jesus Christ, yung itsura niya, ano ba? Yung long hair na may balbas, 'di ba? Tapos matangos ang ilong. 'Di ba? Yun ang Jesus Christ sa atin eh. Ngayon, pag nakakita ka ng ibang mukha dyan na wala ng bigote, sasabihin mo, batang Jesus Christ yan. 'Di ba? Confirmation bias na yun. bibig, Tapos pag may nakita ka dyan ng mukhang babae, Mama Mary na. 'Di ba? dong at mga mata katulad ng sa mukha ni Hesus Kristo. At ang buong imahe raw ni Kristo makikita naman daw sa bandang bintana. Ayan o. Meron din daw mga mukha ng di manoy mga anghel. Tama, di ba? Paano mo nasabing anghel na yan dahil wala ng bigote at balbas? Kailangan related pa rin kay Jesus Christ yung nakikita mo. Confirmation bias na yon. Ang angel dito na na isa dyan ay bumaba, talaga nakita ko ng personal. Sa kabila nito, kapansin-pansin naman na si Lola Erlinda, walang anumang santo sa kanyang bahay. Wala siyang altar. Ayaw ng Panginoon yung gagawa ka ng Diyos-Diyosan. Kaya ala akong ribulto. Pero ayan o, ba't may picture ka rin na ganyan? Conflicting eh, no? Yung sa semento mo considered as, kung ipapasok mo yan, I'm so sorry ha. I'm so sorry, ito lang po ay pananaw ko sa interpretasyon ko sa Bible. Kasi kung ipapasok mo yung word na inanyuan, same concept lang naman yan doon sa pader mo eh. Inanyuan din yun eh. Pinrases mo hindi, maring hindi mo naman ginawa yon ano? Pero pinrases sa utak mo yon na si Jesus Christ yon. Diba? Pero noon pa man daw, malalim na ang pananampalataya ni Lola Erlinda. Maliit pa ako talagang pagka meron naririnig ako nag-uusap tungkol sa salita ng Diyos. Gusto ko nakakapakinig ng ganun. Hanggang sinubok ito.
Taong 1974, si Lola Erlinda nag-agaw buhay matapos magkakomplikasyon sa obaryo. Ayoko na matulog eh. Kasi parang di ko na makikita ang umaga. Iniiyakan na ako ng mga parents ko. Kaya nung ako'y manalangin, ang sabi ko sa kanya, Panginoon, ako'y nagpa-check up, hindi nangangahulugan sa mga kamay ng doktor na yan, ako'y gagaling. Ikaw ang umopera sa akin, Panginoon. Dahil sa kanyang sakit, hindi siya nagkaanak. Hanggang may kaibigan siyang nagsabi na ang posible raw na makapagpapagaling sa kanya pag-aayuno. Mula nung 30 ko na mahigit, up to now na 70 na akong mahigit, madalas akong nasa pag-aayuno. Meron akong... Oo, healthy daw talaga ang ayuno. Anong tawag niya, ayuno? Anong tawag niyan? Fasting? Healthy naman daw talaga yan. Kahit mga doktor nagsasabi, parang kini-cleanse niyan yung katawan mo eh. Hindi ko nga lang alam kung paano yung tamang pag-aayuno. Pero may ano yan eh, may procedure yan eh. Healthy daw talaga yun. 12 days, 18 days. At dahil nga sa kanyang pag-aayuno, si Lola Erlinda himalang gumaling daw. Kaya ipinagpatuloy niya ito hanggang ipinagawa niya ang kanyang bahay dito sa Nueva Ecija. Talagang itong lugar na ito, hiningi ko sa Panginoon. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng isang lugar na pwedeng gawin kong bahay dalanginan ko. At unti-unti Ano yun, oh? Nakikita niyo na yung confirmation bias. Diba? Dahil sa tingin mo, let's say totoo nga naman yun na nagdasal siya na bigyan siya ng bahay dalanginan. At hindi umapir yung mga mukha na yan. Maalala niya pa kaya yung kwento niya na yun? Diba? na nga raw lumabas ang mga imahe sa kanyang mga pader. Kaya lang, nung ginawa itong bahay na ito na naagusan ng simyento, hindi ko na naalagaan na punasan. Pero ang makikita na lang yung mukha nung siya'y bata pa. Na ayon sa kanya, may kakayahan din daw makapagpagaling. Nung pong maliit yung mga anak ko, minsan masakit ang tiyan, nilalagnat. Pagka ipinag-pray ni Ate Linda yan, nalagyan niya ng langis. Yung anak ko na, Naggagamot na rin pala ito si ate. wala naman. Pero aminado si Lola Erlinda, may mga pagkakataon daw na maging siya nagduda sa kanyang mga nakikita. At nung siya raw mismo ang kumwestiyon sa Panginoon, di umano, sumunod na lang niyang namalayan na nasa ibang lugar na raw siya. Maniwala ka na wala ako rito sandali. Pinala niya ako sa bahay niya mismo. Kung ano yung klase ng flooring na ganyan, ganun din yung dingding. Walang bintana, walang pinto, pero ang liwanag. Yung damit niya mahaba. Sabi niya sa akin, titigan mo akong mabuti. Humingi ako ng tawad. Patawarin niyo po ako. Nagbibiro lang po ako, sabi ko. Bigla, nauwi ako dito, umiiyak ako. Ano man daw ang sabihin ng iba, ang mga Bagay, hindi naman natin pwedeng hindi naman pwedeng kontrolin yun eh. Hindi naman natin mapatunayan kung totoo yung sinasabi niya o hindi. Pero if ever man na totoo yun, feeling ko na naginip lang siya nun. Diba? Or kung hindi naman niya na panaginipan yun, kasi wala rin naman proof eh. Kahit ako, kaya ko din naman magkwento sa inyo. Alam nyo ba na nakapunta ako ng langit? Although na hindi naman langit yung sinabi niya. Pero anything, kahit ano pwede ko sabihin sa inyo. Alam nyo ba kahapon nasa New York ako. 'Di ba? Nasa New York, USA. 'Di ba? Kahit sino sa atin pwede naman magkwento ng ganun eh. Hindi ko sinasabi sinungaling siya ha. Pero sana maging open-minded tayo na mamaya kasi yung pagkwento, yan kasi yung kakapitan ng mga maniniwala sa kanya eh. 'Di ba? Again, hindi ko naman sinasabing sinungaling si nanay. Pero paano kung may manloloko na ganyan ang style din, di ba? imaheng ito ang pinanggagalingan ng kanyang lakas. Siya naging inspirasyon ko, tagalakan ko, kalakasan ko. Ito, nagtataka ako dito. Bakit kailangan nasa anggulo ka kumuha? Katulad nitong whiteboard ba itong isa? Saan ba yun? Sabihin ng iba, ang mga imaheng ito ang pinanggagalingan ng kanyang lakas. Siya naging Saan ba yun? inspirasyon ko, tagalakan. Ito, whiteboard ba to? Or plywood? Kasi parang kailangan kunan mo siya na sa specific angle eh. Para maganap yung itsura eh.
Kasi ito, to be honest, no, ang tingin ko dito pareidolia lang to. Hindi ito, ano, kung may makikita ka, kasi ganito, mga kababayan ko, no, psychological priming kasi ang tawag sa nangyari. Halimbawa, bago pa natin makita yung image, na ano na tayo na nabatuhan na tayo na, oy, ang makikita nyo doon, Jesus Christ. Mukha ni Jesus Christ ang makikita nyo. Ang tendency, pag pinakita na sa atin, hahanapin natin yung Jesus Christ. Bibigyan ko kayo ng example, ha. Bibigyan ko kayo ng example. Dito sa picture na to, makikita nyo si Jesus Christ din. Dito sa, sa picture na to, wait lang, hahanapin ko. Sana ba yun? Sikat na picture ng pareidolia yun eh. Ito. Paano ba ipapakita to ng... Ito. Dito sa picture na to, may makikita kayong Jesus Christ dito na naka-side view. Sina-psychological priming ko na kayo, ha? Oh. 'Di ba? Nakikita nyo si Jesus Christ, naka-side view. Ito yung buhok ni Jesus Christ, ito yung mata, ito yung ilong, ito yung balbas, 'di ba? Nakikita nyo, 'di ba? Pero kung iisipin nyo, hindi Jesus Christ 'yan. Ito yung tatay, nasa garden sila, baby ito na naka-bucket hat eh. Yung nakasombrero, tamo ha, yung bucket hat. Tingnan natin yung itsura ng bucket hat. Bucket hat. Pero dahil psychological priming, ganitong bucket hat eh. Ganyan na suot ng baby. Ayan yan oh. Pero dahil sa psychological priming ko na kayo, hindi nyo na maaalis sa isip nyo yung Jesus Christ. Mahihirapan na kayo. Pero kung titingnan nyo maigi, dito sa tabi ko, baby yan. Baby ito yung kamay ng baby. Pero nag-aaway pa rin tayo sa isip, I-ano natin ha. Save ko nga to. Save image as. Tapos bubukas ako ng Microsoft Paint. Kasi hindi nyo na kayang i-undo sa isip nyo yan eh. Na-impluensyahan ko na kayo eh. Paano ba i-open dito? Anong file name ko nga dito? Ano yung file name? Save image as. Ayan yan. Sige. Nakita ko na. Wait lang ha. Mag-open ako ng Microsoft Paint. Ito. So dito sa makikita nyo na to, nandiyan pa rin yung Jesus Christ na yan, hindi mawawala eh. Dahil natatak na sa isip nyo yan eh. Pero ang gagawin ko, gusto ko makita nyo yung baby. Baby na kalong-kalong ng tatay niya. Buburahin ko tuloy yung mga dapat burahin dyan. Aalisin ko. Diba? Nakikita nyo na ba yung baby na kalong-kalong ng tatay niya? Yun yung tatay niya, di ba? Ayun yung baby, oh. Baby na naka-bucket hat. Di ba? Mahirap na, Mahirap na siyang mawala sa isip. Pero nakikita niyo na yung baby. I-zoom natin, ha. Nakita niyo ng baby? Ito yung kamay ng baby, oh. Ito yung kamay ng baby. Yan, kamay ng baby. Kahit ito, baby na lang mismo. Tingnan natin, baby. Di ba?
Pero hanggang ngayon, inaaway pa rin kayo ng isip nyo na yan ay si Jesus Christ na ganyan mag-work ang pareidolia pagka na psychological priming na kayo. Hope you understand. Siguro may nakaget sa inyo. Sa iba, bahala kayo, no? Pero ganun talaga. Nasuggestan na kasi tayo eh. Kalakasan ko, siya ang aking patnubay. Nito lang Martes, sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan ni Lola Erlinda ang kanyang bahay sa kanyang mga kapitbahay. Parang nakapikit. Parang nakapikit na gano'n, ano? Nakita ko ito, parang may spotlight na naglilipat-lipat. Doon, eto yung angel. Bilog na ganun puti. Nagulat ako eh. Ayan o, para siya nagpapahinga. May bumaba pang isa. Kasi dati wala yan. Oo nga, wala. Ba't nagkaroon ng ganyan? Ito matagal na to. Yan. Kaya ba May lang? picture ako dito eh. Kinunan ko ng cellphone niya eh. Yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Hindi nagbabago. Nadalawa pa. Oo nga, no, Hindi ako dumami. naniniwala. Pero nung habang tinititigan ko siya, talagang makikita mo talaga yung parang muka ni Jesus. Nakakapagtaka. Pareidolia yan. Pasok tayo. Ano naman kaya ang masasabi ng mga eksperto? Itong bibig na may parang balbas. Ano? Nakwa Ito po na. mata. Saka ito yung bibig niya. Sa maniwala man kayo siya hindi. Talagang nakikita ko si Lord na nandyan sa may ano na yan. Ayon kay Harley Kizagan, isang physics educator, ang mga imahe sa pader ng bahay ni Lola Erlinda Yung mga nakita namin doon na mukha, totoo naman siya. Hindi siya sinadyang ginawa na inukit na ganon. So una kasi, ang semento or cemented slab, porous material kasi yan. May mga network ng maliliit na pores or maliliit na spaces sa loob kung saan pwedeng dumaan yung mga tubig. And since maliliit siya, hindi actually kailangan ng ulan para malagyan yun ng tubig. As simple as humid air or precipitation, pwede nang mag-accumulate ng moisture doon. And yung na-accumulate na moisture doon, yun Wala ko naintindihan. yung maaring source ng mga patterns na nakikita natin. Maliban doon sa nasa wood. Medyo skeptic ako doon kasi may mga nakikita akong ukit ng lapis, ganyan mga gas-gas. Parang sinadya yung sa wood. Yung sa plywood. Dagdag naman ni Civil Engineer Mario Javier, ang mga imahe sa pader ni Lola, normal daw na namumuo sa mga hindi gawang bahay. Pagka kasi nababasa ang isang konkreto, yung portion na yon na ampaw, malakas sumipsip ng tubig yan. At pagka natutuyo, doon namumuo yung mga image. Kumisan, may hugis isda, may hugis ulo ng aso. Hindi ko naman din drawing yan. Hindi ko naman inisip yan. Wala naman sinabing din drawing mo. Yung hindi mo inisip. Inisip mo yon kaya mo nga nakita si Jesus Christ eh. Ito na yung mahirap. Mahirap na kasing baliin yan eh. Katulad ng experiment natin kanina, kahit anong convince ko sa inyo na yun ay baby na kalong-kalong ng tatay. Some of you, I'm sure, nahihirapan ng alisin sa isip nila pag nakita na nila yung pareidolia. Ito. 'Di ba? Ang nauna kasi sa inyo dito, Jesus Christ ito eh. Pero kung titingnan nyo, wala, baby talaga yan. May hugis isda, may hugis ulo ng aso. Hindi ko naman din drawing yan. Hindi ko naman inisip yan. Basta nag-appear sila dyan. At kung sakali mang binibigyan natin ng interpretasyon ang nakikita nating mga imahe, ito raw ang tinatawag na pareidolia. Isang phenomenon, nakakakita tayo ng mga imahe, mga muka, mga hayop, mga bagay-bagay. Sa mga patterns, ang pareidolia ay normal for everybody. Wala raw itong pinagkaiba sa mga nakikitang forma ng mga religious image sa iba't ibang pagkakataon. Kagaya na lang nung nilamon ng apoy ang Cathedral ng Notre Dame sa Paris nitong Abril, kumalat ang balita na sa kasagsagan ng sunog, Sayang. may mga namuurin daw na imahe ni Jesucristo.
yung mga taong masyadong religiously inclined dahil yun ang palagi Katulad nito, no? Di ba na ano natin to? isip nila, yun rin ang makikita nila sa mga patterns. Kung ito ay nakabubuti sa kanya para siya mapalapit sa Diyos, wala namang masama roon. Pero po pwedeng mauwi sa superstitious magiging pagsamba sa rebulto ang mangyayari. Kaya kailangan pa rin yung Ironic yun, galing sa pare, no? pagbay ng simbahan. Samantala, mainam ba sa kalusugan ang pag-aayuno o fasting na kapag papagaling ba Oo, ito ng ano mga yan? karamdaman? Pwede itong makapagpagaling, pwede din itong makasama sa isang tao. Siyempre, case-to-case basis pa rin yan. Sabihin natin na elderly na yung nag-fasting, tapos siyempre walang nutrients. And then, siyempre, babagsak yung sugar level ng katawan niya at maaring itong mawawala sa focus. Nagkakaroon ka ng parang mga nakikita or sabihin Ketoacidosis, magkakaroon ka ng ketoacidosis. Pag walang sugar nang nasisip-sip ang katawan mo, taba na yung kakainin ng ano. 'Di ba pag nagpagutom ka, 'di ba kailangan natin ng sugar para magkaroon tayo energy. Pag walang sugar na kukonsume ang katawan mo, maghahanap ng source of energy. 'Di ba? Ang kakainin noon yung mga taba natin. Yan ang dun kukuha ng energy. Magiging ketones yan. Pag naging ketones yan, akala nyo okay yon dahil papayat kayo. Masama sa brain yun. Pwede ma-damage yung brain cells mo nun. hallucinations. Pero ano man ang sabihin ng iba, wala raw dapat ipaliwanag si Lola Erlinda dahil alam niya na sa kanyang bahay nananahan hindi lang ang mga imahe, kundi lalong-lalo na ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi naman ako para ipagpilitan ko. Maniwala sila, salamat din kung hindi. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Pero ano kasi kung iisipin mo, bakit sa dinami-dami ng na magparamdam sa iyo ang Diyos, kailangan niyang magpakita ng mukha niya na natutulog, na Hindi kayo pa rin kung naniniwala naman kayo diyan na yan ay supernatural or yan ay dulot ng mahal na Panginoon. Hindi okay lang, di bahala kayo, no? Kaya lang ang problema nito kasi parang katulad do sinabi ni Father kanina, parang mapupunta ito sa ibang ayaw ko na magsalita kasi mamaya may ma-offend na. Hindi, maniwala kayo dyan. As long as na siguro kung napapalapit kayo sa Diyos dahil ganyan, di sige. Minsan kasi pag nangyari sa iba yan, pagkakakitaan na ng iba yan na manggagamot na or di ba? Ayoko na magsalita. So, mga kababayan ko, anong tingin nyo dito sa napag-usapan natin? Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.